come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My Ayan, isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kabisnes. Kakauwi lang po namin ni Bay sa church. Ayan po. Nag-aaway kami mga kabisnes kasi dahil po ito dun sa nabasa niya naman sa vlog na thumbnail. Nagdi-discussion kami mga kabisnes. Kasi sa comment section may laging, kasi ko na yan paulit-ulit kasi yung bang nakakairita na ba. Tapos ito nga, sinasabi ko sa kanya, ikaw kasi mag-vlog. Ikaw, hindi ako. Kasi ikaw ang hinahanap yung viewers, hindi ako. So, ganyan. Tapos ginaganyan na ako mga ka-business. Yung parang lalo niya akong inaasar. Sabi? Na nakakabwisit. Ano yung sabi? Kasi mga may nagsabi, dapat ikaw ang magbablog. Lagi akong nababash pa patungkol dyan. At sabi? Sanay ka naman eh. Sanay ka naman eh. Nida, dapat kasi ikaw talaga ang magbablog, hindi ako. Sabi? Ulit-ulit na lang kasi yung mga ka-business eh. Sabi? Yun bang mga nagko-comment na, bakit si Junjun ang nagbablog? Dapat hindi na yan Tagwang May Papaya, kundi Junjun Official, ganyan-ganyan. Kayo kaya lumagay sa sa lugar ko mga ka-business. Ako na nag-iisip ng content, ako nagbablog, ako nag-i-edit, ako napupuya, tapos ganyan pa rin yung nababasa. Alam niyo ba kung bakit kailangan kong mag-vlog mga ka-business, lalo na pagka ito masama yung pakiramdam or pinaliwanag ko na kasi yan, ipaulit-ulit na lang. Minsan kasi nahihirapan po siya yung pag nagsasalita ng medyo matagal-tagal mahaba-haba, nahihirapan po kasi siyang huminga. Sabi, hilong ragupang, uy, marang kagkuan, uy, kaulitan. Sabi? Yung doon ako naiinis mga kabisnes, ako naiinis na, tapos ito tawa ng tawa. Ilagay nyo, try nyo lang mga kabisnes, ilagay nyo yung, ilagay nyo yung posisyon nyo sa posisyon ko. Try nyo lang. Kung madali ba, nag-iisip ako ng content, nag-iisip ako ng maibablog namin para may mai-upload kami sa buong araw. Or kasi, once kasi na may skip kami na isa, dalawang, mga ka-business upload, hindi na, mahirapan na mag-recommend si YouTube. Opo. Hilong, oy, dito ka kasi magpaliwanag ka kasi. Bakit? Nakakainis na pang eh. Bakit kailangan mo magpaliwanag? Kasi nga ganyan, lagi na lang ako yung nababash. Okay lang yun. Ang importante, may bus. My boss. Try nyo kaya mga ka-business. Nakakaano rin kaya? Nakakaubos na pasensya. Nagalang lang. Nakasipag lang, nagkatulan, nagkabulan, nagkasulan. Lumoy. Nakasipog, nagkaluoy, nagkabuoy, nagkasuoy, nagkabuoy, nagkaluoy. Yilong diya. Nagkasipog, nagkaluhan, nagkabuhan, nagkasuhan, nagkabaha. Sige, kuha na dyan akong charger. Maguba ng ulo kong charger. Gara po. Nagkalupod, nagkasupod, nagkatupod. Ano yung mga kabisnes yung ganong pakiramdam? Di ba? Try nyo lang talaga, try nyo lang kung gaano kahirap. Tapos, kasi hindi lang isa, dalawa, tatlong beses ko pinapaliwanag yung bagay na yan. Bakit ang hirap yung, bakit ang hirap ng iba umintindi? Ba't ang hirap yung Kasalanan mo, ba't mo paliliwanag? paano? Ikaw kaya lumagay na laging nababash? Paliwanag mo rin kasi kung bakit ka, Halang-halang? hindi nagbablog. Hindi yung palaging ako na lang, sumasalo ng Basher? Lagi na lang ako ganun mga ka-business. Pinapaliwanag ko naman sa kanya. Sinasabi ko, ikaw naman mag-vlog pa kasi ikaw ang hinahanap ng viewers, hindi naman ako. Ang sa akin kasi mga ka-business, once kasi na may skip nga, ang hirap na nun magpaano ulit ng channel mga ka-business. Ano ba? Opo. Try nyo lang. Ang hirap-hirap eh. Ang sa puso yung ganung bagay. Yung paulit-ulit ko nang pinapaliwanag, hindi nyo pa rin maintindihan, hindi pa rin maintindihan ng iba. Channel naman namin mag-asawa to, wala na lang ba akong karapatang mag-vlog? Kailangan ba talaga, tahimik lang ako, ganon? Opo. Alam nyo kasi, minsan kasi mga kabisnes, dumarating talaga tayo sa punto na parang punong-punong-puno ka na talaga. Gusto nang umapaw ng inis, ng galit mo, yung ganung bagay. Kasi itong isa, relax lang. Pagtatawanan pa ako. Chill lang sa mong mata. Nagkasipog ta. Hilong diya, oy! Taranta.
Kat kasi pata. Ganyan sa mga kabisnes. Tapos pag nag-aaway pa kami, ang ginagawa niya, tahimik lang siya. Dinadaan ako sa chat, sinachat ako. Opo. Nagkasimpog po, nagkalupo, Sinachat lang ako, inaaway ako. Sa chat. Sa chat ha, tapos pag tinatanong mo, hindi sumasagot. Tahimik lang yan, hindi yan nagsasalita. Yan naman yung pinabubisitan ko mga kabisnes. Sabi? Taba pang, oy! Bili kang hilo doon. Joke lang po mga kabisnes. Hindi, joke. It's a prank mga kabisnes. Hindi ko na mapigilan. Gusto ko nang tumawa. Halika na sa fact. Sabi? Hindi kasi, pinag-usapan kasi namin to ni Bay. Ako lang pala. Nagsabi ako sa kanya. Sabi ko, kasi, naalala niyo mga kabisnes, nung nag-away si Intoy at saka si Nika, Halang. Oo, tatawa ako. Nung after po kasi ng mga kabisnes, nung away nila Intoy ni Nika, merong isang nag-comment. Sabi ni Ma'am Sarah Lynn Mohamed, sabi niya, panigurado ako ang mag-aaway susunod dito si Bay at si Junjun. Kasi nagdadrama daw ako, umiiyak daw ako. Panigurado daw kami ang susunod. Papaputol niya raw yung daliri niya kung hindi totoo yung sinabi niya. O ma'am, paano yan? Nag-away kami ni Bay ngayon. Papaputol mo na ba yung daliri mo? Sabihin niya, ano ka, hello? Natatawa ako. Papaputol niya raw yung daliri niya. Mama, aantayin ko. Nag-away na kami ni Bay. Inaway ko si Bay. Para sa'yo. Di ba? Tumupugay mo kayong dalawa. Taga nagkwartang papa ko eh. Vlogger. Hindi nakakatawa lang yung ganung mga bagay, mga kabisnes. Honestly, ano naman mga kabisnes hindi naman kasi nawawala talaga sa buhay mag-asawa yung nag-aaway, yung kasi kami ni Bay dati is na-try na rin namin dati na maghiwalay. Pinalayas ko siya. Yun naman yung totoo, hindi naman ako yung lumayas. Siya ang pinalayas ko, pinaalis ko sa bahay namin. Pinauwi ko siya sa kanila kasi family matters naman yung pinag-awayan namin ng mga kabis. Hindi naman bagay lang na hindi siya basta-bastang bagay lang. Ang nangyari kasi nung dati is sobrang napuno na ako. Kakasama niya sa tatay niya kasi di ba nga dati doon siya, kasama namin siya tumitira sa bahay namin sa probinsya, sa bahay talaga namin. Tapos, nung dumating yung tatay niya galing sa Maynila, lagi sinusundo si Bay. May trabaho nga dahil sabi naman ng papa ko, wala namang problema na bumisita or umuwi muna sa kanila, sa sa salong. Pagka Sabado, pag walang kanang gawang tinapay, kasi Sabado hindi na gumagawa si papa, pinapa-deliver na lang yun Sabado, Linggo, pwedeng ganun. Pwede siyang gumala doon. Ganung panahon. Pero pagka yung may time talaga na gumagawa ng mga kabisnes, gumagawa ng, sa isang mga kabisnes na ganito talaga ako Gumagawa ba ng, saglit lang mga kabisnes, balikan ko po kayo. Ayan, pasensya mga kabisnes kasi dumating si Intoy, may sadya lang po mga kabisnes. So, ayun na nga, umalis siya ng mga kabisnes. Inaano siya, lagi siya pinupunta ng tatay niya. So, sobrang inis ko yung punong-puno na ako ba kasi ako kasi yung nakakarinig na nagagalit si Papa tapos ito wala, andun sa tatay niya kasama, gumagala, umiinom. Yun, sa sobrang punong-puno na ako, pinaalis ko siya. Sabi ko, kung gusto mo na lang din pala makasama yung tatay mo, o di sige, umuwi ka na sa inyo. Sabi? Opo. Yun, yung time na nagkahiwalay kami mga kabisnes. Pero, bago naman siya bumalik dito pumunta ditong Maynila, ako naman yung nakipagbalikan. Ako yung nakipaghiwalay, ako yung nagpaalis, ako rin ang kikipagbalikan, di ba? Parang tanga lang. Buti alam mo. Papangoy! So, ayun na nga mga kabisnes, balik na tayo. Yung buhay mag-asawa kasi mga kabisnes, hindi naman kasi talaga naiiwasan yung pag-aaway, yung ganun tampuhan na
Ako honestly mga kabisnes, hindi ako nagmamalinis ha. Pag nag-aaway kami ni Bay, kasi alam mo yung, nag-aaway kayo. Ito kasi, ang ginagawa kasi netong isa, uy, ano yan? Ginagawa niya kasi mga kabisnes is, siya yung, ano ba tawag dito? Dinadaan niya sa chat. Tapos ako, pag nababasa ko, ang ako naman, hindi ko siya nire-replyan. Ang ginagawa ko, bino-voice out ko. Sabi ko, ano ba yan? Ganyan. Tapos, hindi yan magsasalita mga kabisnes. Hindi ka talaga niya sasagutin. Tapos kahit anong kausap ko sa kanya, hindi yan siya magsasalita. Tapos, sige, tatahimik na ako. Kasi ayaw nga magsalita eh. Ihiga na ako. Tapos dito siya nakaupo. Magchat-chat na naman yan mga kabisnes. Ang sagot niya sa akin, habang ako nagbo-voice out, ang sagot niya sa akin is true chat. Alam mo yung pakiramdam na gano'n, visit ka na, tapos lalo ka mabubisit kasi hindi ka niya kinakausap at sinasagot. Tapos, may mga time dyan, umaalis ako. Totoo yan, hindi talaga yung gusto mo lang magpaano ng nararamdaman ba, yung hindi naman lalayas. Wala naman akong dalang damit eh. Pupunta lang ako sa park, doon ako naglalabas ng sa Manaloob. Tapos, pag niyan, susunod si Bay, susunod yan siya. Tapos ako, pagka sabi niyang, hindi ka na, sakay ka na. Hindi na ako nagpapakipot, sakay na ako. Ganun lang mga kabisnes, ganun kami pag nag-aaway. Kasi yun nga, minsan pumunta ako doon kila ate, napanood nyo rin naman yun. Naglayas ako, kunwari, doon lang naman pala ako pupunta kila ate, di ba? Naglayas talaga ako. May dala akong damit. Yung nga, yung napanood nyo sa vlog ni Kuya. Pero doon lang naman ako nagpunta kila ate. Hindi ako naglayas ng malayo kasi wala rin naman ako mapupuntahan dito. Di ba? Tsaka wala akong ibang mapagsasabihan ng problema, kundi sila lang din. So, doon ako nagpunta. Basta ganun lang nangyayari mga kabisnes. Kaya sana, iwasan din natin yung sinasabi ng iba na yung honestly kasi yung kila Nika at Intoy, hindi po yun prank or hindi po yun for the views or for the content lang. Totoong nag-away po talaga sila. Kasi ako nakikita ko yun pagka may time na bago nangyari yun kasi mga kabisnes, umaga pa lang, tinanong ko si Intoy, sabi ko, Toy, ba't wala pala kayong upload? Hindi pa yun nun umalis si Nika, mga kabisnes ha. Sabi ko, Toy, ba't wala kayong upload? Sabi ni Intoy, si Nika kasi ganyan yun nga, na-delete daw yung ganyan. Okay. Pero hindi ko alam na na sila nun, yung nag-aaway na. Pero ang alam ko lang, yun nga, na-delete nga yung upload. Tapos, nung umuwi si Intoy, tapos, hindi pa namin alam nun mga kabisnes. Tapos, kinabukasan na namin nalaman na umalis si Nika kasi nag-chat na nga si Nika kay ate. Kasi hindi rin po nagre-reply sa amin si Nika or kahit tinatawagan din siya na Timingay, hindi rin siya sumasagot. Ha? Bakit? Pinapunta kayo? Sige, punta ka na. Ako na bahala ito sa sinaing. Hindi siya na makabisnes kasi pupunta po siya sa ka-business house. Dala namin yung cellphone. Ay, wait lang. Balikan ko po kayo mga business. Chat ko lang po pala yung namin. Susundo kay Kuy. Balikan ko po kayo. Wait, chat ko lang. Tayo mga ka-business. Ayun, iwasan natin yung mga ganung pag-iisip mga ka-business. Kasi hindi po madali sa amin. Hindi madali sa kila Intoy, kila Nika yung mga ganung bagay na yung bang mag-aaway tapos maghihiwalay. Honestly, hindi ganun kadali yun mga ka-business. Masakit din po sa part namin yung mga ganung pagkakataon. Hindi lang talaga maiiwasan mga ka-business. Ayun lang, hindi talaga maiwas-iwasan. Kita nyo, kami ni Bay, mas minsan na talaga kami pag nag-aaway. As in, nagsisigawan. Yun. Nagsisigawan kami pag nag-aaway. Pagka yung parang punong-puno na ako. Ako lang naman talaga ang mabunganga mga ka-business eh. Ako yung ganun. Ma-voice out ako, akong klase pag nag-aaway kami. Pero, kahit gano'n naman, ang ko lang din is, once na kasi na nag-sorry siya, or yung katulad ganyan, pag sinusundo ako, hindi na ako nagpapakipot. Din talaga agad ako kasi, bakit papahabain yung away, di ba? Bakit papahabain? May time lang siguro minsan na pag yung sobrang pagod na ako, yung parang feeling ko,
ano na, yung parang gusto ko nang mag-give up. Pero andun yung katotohanan mga ka-business na oo, naiisip ko yung ganung bagay na gusto kong mag-give up. Pero ang naiisip ko kasi yung pagiging broken family, mga ka-business. Which is ako kasi is galing sa broken family. Si Bay is galing din po sa ganun, broken family. At ayoko maranasan ulit ni Kuy Kuy yung naranasan namin nung naghiwalay kami ni Bay, mga ka-business, na umiiyak yung anak ko. Kasi sobrang close po yan si Kuy Kuy at si Bay dati pa. Since ano pa lang yan si Kuy Kuy, si Bay talaga ang mas malapit kay Kuy Kuy. Ganun yung mga ka-business. Kasi syempre parehong lalaki, banding nila, ganyan. Nung naghiwalay kami ni Bay, alam niyo yun mga ka-business, nasasanay yung bata na, kasi nasa gitna namin yan siya natutulog. Nasasanay siya na katabi yung papa niya. Tapos, bigla-bigla na lang, yung paghiwalay namin. May gabi yan na, si Papa, gaganon yan. Tulog siya, pero biglang, si Papa, tas biglang iiyak. Ayaw kong maranasan ulit ni Kuy Kuy yung ganong bagay, mga ka-business. Kasi sobrang hirap sa akin bilang nanay, bilang ina na, yung anak mo, hinahanap yung tatay, di ba? Parang kasalanan ko, ganon. Kaya ayaw kong maranasan ng anak ko yung ganong pagkakataon na hahanapin niya yung tatay niya. 'Di ba? So, ayun. Sana lang dun sa mga nagko-comment na susunod kami. Bakit kaya hindi niyo na lang po i-try na ipag-pray na sana bawat isa sa amin, sa buong ka-business family, bawat may pamilya sa ka-business family ay mas maging matatag pa sa mga pagsubok na dumarating. Bakit po kaya hindi nyo try yung ganun? Kaysa naman parang mas pinapanalangin nyo pa yata na kami ang susunod na maghihiwalay, aalis. Kasi ang feeling nyo content lang eh. Hindi naman ganun yung mga ka-business. Sila Into at sila Nika, hindi yan talaga pala Maraming beses din yan sila nagkakatampuhan pero hindi nila yan inaano sa social media, yung mga tampuhan nila. Pero, kasi maliliit na tampuhan lang naman eh. Hindi naman malala. Yung nangyari na yun lang is na i-vlog. For documentary na rin ni Kuya. Kasi nga, syempre, what if totoong naghiwalay sila Intoy at Nika, di ba? Yung hiwalayan talaga ba? Hindi yung katulad lang nun na umalis si Nika. Yung totoong maghihiwalay ba? What if lang naman? Tapos, tatanungin ng viewers, ka-business, asan na si Nika? Bakit hindi na namin nakikita, di ba? Pero at least yun, may documentation si Kuya na yun yung nangyari na umalis nga si Nika, iniwanan si Into, yung ganun. Ganun yung mga ka-business. At saka may reason din naman si Nika na ikwento na din sa amin. At naikwento na rin naman ni Nika kahapon yung side niya. Kasi, gaya nga nasabi nyo, there are another side of the story. Yun. Tingin ako ng tingin kasi akala ko dito si Bay. Yun. May another side ng story. Ganun lang yun mga ka-business. Kaya sana mag-unawaan na lang tayo ba. At saka yun, nice, just a joke lang yun mga ka-business sa yung away namin kanina. Hindi po yung totoo. Pero ganyan lang kami. Pag may time na si Bay, yung asar na asar ako, tapos siya, ganun. Mas lalo akong inaasar. Diba mas nakakabwisit yung ganun mga ka-business na ang ano-ano mo, tapos bigla kang, mas lalo kang aasarin. Yung ganung bagay mga ka-business. So, siguro antayin ko na lang si Bay para sa aming outro. Yun muna sa ngayon mga ka-business at si Bay po ang magpapaliwanag mamaya ng iba pang detalye. So, balikan ko po kayo mga ka-business. Naming minamahal. Yan mga ka-business, nakabalik na po si Bay Papaya. Halika na dito pa. Lagot sa mo dito. Vlog. Nag-vlog po pala sila. Sige na, mag-ano ka na. Patungkol kay Tungkol kay... Rick Alingat kay Ninong. Yun yung vlog nyo. Sige, abangan nyo na lang po mga Abangan nyo lang po ka-business. yun sa... Napanood naman yun sa vlog ni Kuya. Tsaka nai-upload na rin yung pala pa, yung vlog natin kanina na yung resulta ba? Resulta na. Yung dumating na papel kanina, na-upload na eh. Na-upload na nga. Yun mga ka-business, as in, nagpapasalamat po talaga kami ng lubos sa Panginoong Diyos.
sobrang ano po mga kabisnes nung panahon na yun, yung sobrang, di ba pa, ang makikita mo kila ate, kila kuya yung, hindi siya natatakot mga kabisnesan, nakikita yung lungkot kasi syempre, yung ninong namin na yun, is napamahal naman talaga sa kabisnes family. Panggalan ng alalahanin ng buong team. Eh, na bunutan ng tinik. Dangan na lang kasi mga kabisnes at sobrang tigas naman po ng kanyang puso. Kahit si kuya na lagi ang nagpapakumbaba, wala eh. Wala talaga kami magagawa kung ganun katigas yung kanyang puso. So, yun lang. Panoorin niyo po yung mga kabisnes kasi na-upload naman na. Yun lang, nagpapasalamat kami. At syempre sa mga tao pong naniniwala sa buong kabisnes family, andun man yung nagkamali kaming lahat, may nasabi man din kaming nakasakit sa kanya, pero dala po yun or bugso ng damdamin na nasaktan. Yun. So, tsaka ano pala pa, yun nga, yung paulit-ulit na inaano ng mga viewers na bakit ba palaging si Junjun. Kasi po mga business na, paliwanag ko lang din. Paano halimbawa mamatay ako, di na pwede mag-vlog si Junjun kung si Junjun palagi. Hindi, ano naman po yan mga business eh. Sa amin naman tong dalawa eh. Kaya sana naman po ay unawain nyo rin po kasi baka sa susunod po mga business, pagsikapan kung hindi na masyadong Ano kasi siya mga kabisnes, hindi niya kaya yung mahabang, mag-ano ba siya ng salita ba na mahaba na makakapag-usap siya ng mahaba kasi minsan yung, di ba magsasalita ko parang mabilis kasi bulol sa Tagalog. bulol kasi yun eh, yung parang hinihingal ka. Sana yun unawain nyo naman din po mga business na yung lagi si Junjun lagi ang nagbo-vlog. Siyempre sa amin naman itong mag-asawa eh, yung aming YouTube channel. Kung hindi ako makapag-vlog, andyan naman si Junjun eh. Tsaka, ano naman yan mga business, yung magtulungan mag-asawa. Kaya sana ay unawain nyo po mga business. Diba? Kahit konti yung mga kabisnes na medyo nabubulol siya. Kaya yun, kaya ako talagang gumagawa minsan kasi mga kabisnes, si Bay talaga nahihirapan din minsan mag-isip ng content. Pag tinatanong ko nga siya, sabi niya, wala siyang isip. Lalo na paggabi. Hirap mag-isip ng content. Ang hirap kaya ng content mga business, lalo na pag marami kang intindihin. Kaya sana ay, mag-love tayo mga business. Tsaka siyempre, salamat tayo sa ating Panginoong Diyos naman ng mga pagsubok, tsaka mga ibang mga suliranin sa ating mga buhay-buhay. Ang mga mahalaga at importante mga business, manalig tayo sa ating Panginoong Diyos kasi walang imposible sa Kanya eh. Ang pagsubok, kaya nang nakakapakinggan namin kanina sa church, ang pagsubok ay lang yan, dumaraan. Tsaka mga kabisnes naman, sarap sa pakiramdam, naiyak talaga kami kanina. Kasi nabasa nga nila Boss Dave, wala lang sinabi sa amin si Boss Dave. Wala nga kasing nabanggit na yun pala ang iba-vlog na basta tapos na yun mga business. Ang atin ngayon ay harapin natin ang panibagong buhay natin mga business. Saka salamat po sa unang-una sa ating Panginoong Diyos. Nila at ate, kuya at ate, salamat din po sa inyo nila. Pops, Boss Dave, Budang, salamat sa inyo. Saka sa ating mga viewers, silent viewers, subscribers, sa ating mga mabuting sponsor. Thank you po sa inyo. Mula noon hanggang ngayon, sana ay hanggang dulo po mga business. Saka huwag na natin yung bigyan ng lagi tayong nasa positibo mga business. Huwag tayong maging negatibo. Kasi kung papansinin kasi natin yung maliit na yung bagay. Parang bagay na sa tingin mo ay hindi naman yun may ikabubuti eh. Parang magkakaroon tayo dyan ng inggit. Huwag po mga business. Ang nakikisuyo po kami sa inyo, suportahan nyo po kami para mas marami pa tayong matulungan. Higit sa lahat ang ka-business official kasi alam naman natin yan ang pinaka-source po ng lahat. Pinagdaanan ng ka-business official ngayon sa naging problema. Alam nyo naman din po yun. Saka kay Pops ni Boss Dave. Ang bababa talaga ng mga views. Saka napansin nyo kaya hindi muna kami pumukus sa mga pagtulong. Kasi di talaga kaya mga business. Saka kasi mga ka-business yung sahod talaga ni Kuya dati is, kasi pinakita nga sa amin ni Kuya. Ang laki ang nawala. Halos kalahati. Hindi lang kalahati. Lagpas pa sa kalahati ang binabawas. Hanggang ngayon yun mga ka-business, andun pa rin yung ni YouTube yung violation. Kaya pagpasensyahan nyo na mga ka-business kung
minsan na lang yung pagtulong, andun lang yung umiikot sa circulation namin yung vlog. Noong team. Kasi aminin namin sa inyo mga business, talagang pagtulong hindi biro mga business. Gumugol ka dyan ng puhunan mo. Puhunan, Bago mo kasi oras. ma-vlog yung tao, wala naman niyang sponsor, sariling bulsam yan mga business. Kaya naman nagkakaroon ng sponsor kasi napanood. Opo. Kaya muli, thank you po sa inyo mga business. Siyempre, support din po natin mga ka-business. Si Ma'am Erlinda, Official vlog. yes, saka si Kahimas, Yung kay Ma'am Erlinda po, pakibisita po ang kanyang mga, YouTube. yung kanyang bahay, YouTube channel niya, tsaka yung mga videos niya. Di man niya alam ba? Kung Hindi yung ano ba, yung mga videos ni Ma'am Erlinda kasi watch eye na lang po ang kulang sa kanya. good luck po, Ma'am Erlinda. Tsaka Yes po. mabuhay ka at gusto mo. Yes po. Pati na rin po ang channel ng mga Kagwang. kagwangs. Tsaka gusto po kami sa inyo mga business. Panoorin natin yung vlog ni Bogie kasi Kuya Bogie. wala na talaga. Naiiwan na si Kuya Bogie. Pero ngayon, so far pa, alam mo, nakikita ko, tiningnan ko yung ano ni Kuya Bugs, tumataas na yung views niya pa kahit papano. Hindi na katulad nung nitong nakaraan na parang minsan hindi maabot ang 1,000. Ngayon po, isunod-sunod naman na medyo matataas naman yung kanyang views. Sana po, tuloy-tuloy na po mga ka-business. Sa akin po, payo po, Huwag daw masyadong magalaw ang camera. huwag masyadong magalaw daw yung camera. Sa ano lang yun, sa Kuya Bogs, yung sa akin, yung para maiwas na rin sa medyo magastos. Puntahan mo kami, yung mga kapatid mong kagwang. Bisitahin mo. Stahin mo kami, Kuya Bugs. Yun ang yun ang i-vlog mo. Tsaka ganun naman din po kami. Tsaka nila, Kuya Ate, kaya sabi nga ni Kuya para maiwas kayo sa vlog, bisitahin niyo yung mga Kapatid yung kagwangs. kapatid yung kagwang. Kahit Mga mag Ems. 100 na, malaki na nga yung 100 eh. Merienda, Merienda, tapos kwentuhan sa mga, buhay-buhay. At saka ano pala pa, maraming nagtatanong about kay Kuya Damo. Siguro, Ang tabayan Business nyo na na lang po. po, at tabayanan nyo Opo. na lang po ang maging update po nila Kuya. Basta, sila Kuya na po ang sa bahala. pagkakalam ko, busy kasi si Kuya sa pag alam naman natin mga business na kung nung hanap buhay ni Kuya, damo. Yun. So, yun lang po mga ka-business. God bless po sa ating lahat. Birabanat lang tayo mga business. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira. Binabanat. At thank you ulit sa inyo lahat mga ka-business sa walang sawang suportan niyo po at pagmamahal. God bless po ulit sa ating lahat. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business ka-business, Papa Dio, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Papa din Stevie naman,
scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steven, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglay. Nung kami ninyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors at subscribers naming minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula pa noon at hanggang ngayon, walang sawa kayo ay tumulong. Ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Bira!